Kung wala ka niyan, hindi ka pwedeng lumabas ng campus. O kaya naman tawagan mo ang advisor mo. Kausapin niya ako sa telepono para magpaliwanag, pwede yun. Tumakas nga lang ako tapos tatawagan ko pa ang advisor namin. Eh di sana namatay na lang ako kapag ginawa ko yun. Ang higpit naman ng guard na to. Hindi na lang ako uminik at umalis na. Naghanap ako ng pader sa likuran. Umakyat ako at tumalon palabas. Paglabas ko agad nga muna ang head ng security para magtanong. Hello, sa security department ba to? Nabalitaan kong masyado raw seryoso sa trabaho ang department nyo at paimbestigahan mo nga kung anong nangyari. Ayusin nyo agad ang gulo na to. Sobrang naguluhan tuloy ang security captain. Seryoso sa trabaho, bakit parang hindi naman tayo pinupuri sa tono ng pananalita niya? Hala, may nakagawa ba ng kalokohan? Binibigyan talaga ako ng sakit sa ulo eh. Magpuntahan nga para makita kung sino ang naka-duty ngayon. Sisantihin ko na lang yun kapag nagkataon. Kahit pa magkamali ako ng intindi, hindi naman nakikipagtalo sa akin ang principal dahil lang sa isang hamak na guard. Hindi niya ako papahirapan dahil doon. Pero paano kung may nagpasimuno talaga ng gulo? Kapag pinanatili ko pa ang taong iyan, hindi ko kakayanin ang pananagutan. Bigla na lang pinatawag ang gwardiya na pumihil sa akin kanina. Mahaba ang sinabi sa kanya ng boss niya. Pero wala siyang naintindihan. Ang tanging naitandaan lang niya ay ang linyang ito. Huwag ka nang pumasok bukas. Hindi makapaniwalang napatingin siya sa kanyang boss. Habang umiwas naman ang boss ng tingin sa kanya, napuno rin ng matinding konsensya. Natulala na lang ang gwardiya sa kinatatayuan niya. Ganoon pala, kahit ginagawa mo lang naman ang trabaho mo, pwede pa rin palang maging mali. Sakto naman, may isang malambing na boses ang umalingaw-ngaw. Manong, ano pong ginagawa ninyo rito? Napalingon ang gwardiya, at nakita niya ang isang dalagitang nakasalamin na nakatayo sa tabi niya at nagtataka. Senyorita, agad na magalang na bati ng gwardiya. Napatawa si Joe Mio nang marinig ang gwardiya. Naku, hindi po ako isang mayamang senyorita. Galing lang po ako sa ordinaryong pamilya. Kaya Manong, huwag na po kayong masyadong formal sa akin. Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng simpatiya ang gwardiya sa dalaga. Katulad lang din pala niya itong ordinaryong tao. Salamat sa iyo, Iya. Mag-aral kang mabuti, ha? Pagbutihin mo para gumanda ang kinabukasan mo. At salamat na wala nang balak pa ang gwardiya na magpaliwanag. Pero dahil hindi tumigil ka pa tanong ang dalaga, napilitan siyang ikwento ang nangyari mula umpisa hanggang huli. Napakunot noo si Joe Mio pagkatapos makinig. Maya-maya ay inalo niya ang gwardiya at sinabi, ayos lang po yan, Manong. Naintindihan ko na po. Umuwi muna kayo at magpahinga ngayon. Mabibigyan din po ng solusyon ang nangyaring ito. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po hahayaang paalisin nila kayo. Hindi na niya hinintay na makasagot pa ang gwardiya. At agad na siyang tumakbo papunta sa building. Dumiretso siya sa classroom na kinaroroonan ko. Pagdating doon, nagkataong hinailan niya ang isang babaeng papasok sa klase. Hello po, pwede bang pakitawag naman si Gutchen? Umango naman ang babae. Pero maya-maya ay lumabas din na nakangiti ng alanganin at humingi ng pasensya. Wala kasi rito si Gutchen, baka pwedeng bumalik ka na lang mamaya. Salamat, naiintindihan ko. Kinaumagahan, gumising ako ng maganda ang pakiramdam. Sumabay ako kay Luffy pagpasok sa eskwelahan. Nang papasok na sa gate, napaugalian ko nang napatingin. May napansin akong isang hindi pamilyar na mukha. Natigilan ako sa gate, pero hindi ko na lang iyon masyadong pinansin. Pumasok na ako ng tuluyan. Pagpasok ko sa building. Nakita ko agad si Joe Mio sa unahan. Masaya ko siyang nilapitan. Binati ko si Joe Mio. Uy, ang tagal nating hindi nagkita, ha? Magandang umaga sa iyo, Joe Mio. Nang marinig niya ito, napakunot ang noo niya at tuluyan akong inisnab. Initigil niya ako ng masama. Medyo hindi ako naging komportable sa ginawa niya. Kaya tinanong ko siya, anong problema mo? May umawi ba sa iyo? Sabihin mo sa akin, ipaghihiganti kita. Sumagot si Joe Mio. Sus, wala namang umawi sa akin. Walang kahit na sino. Sadyang wala lang talaga ako sa mood ngayon. At wala naman akong magagawa tungkol doon. Hindi tulad mo, Senyorito Go. Kapag wala ka sa mood, kailangang laging may maparusahan, hindi ba? Pagkatapos, hindi man lang niya ako tiningnan at umalis na lang nang hindi lumingon. Matulala na lang ako sa kakaiba at pabalang na ugali ni Joe Mio. Ang labo talaga, ano bang nangyayari? Pumasok ako sa classroom at umupo, medyo masama ang loob ko. Tiningnan lang ako ni Eugene tapos nagtanong siya, anong nangyari sa'yo?
Lumingon ako kay Eugene nang may pasasalamat. Bakit kaya sobrang galit si Joe Miao? Nagulat din si Eugene sa tanong ko at medyo natigilan siya ng matagal. Pagkakita ko sa naguguluhan niyang mukha, bigla kong naisip na hindi ko pa nga pala nakukwento ang buong pangyayari. Hay, eto kasing utak ko eh. Pagkatapos makinig ni Eugene, napaisip siya ng malalim. Naalala ko, sinabi mo sa akin kanina na nung tumakas ka kahapon. Tumawag ka kay principal, di ba? Anong sinabi mo? Inisip ko sandali tapos sinabi ko, wala naman masyado. Nadala lang ako ng emosyon ko kaya nakatawag ako kay principal. Sinabi ko lang na, ang sipag naman masyado ng mga gwardya natin. Yun lang talaga, natahimik sandali si Eugene bago napabuntong hininga. Tapos sinabi niya, sa tingin ko, pagkatawag mo kay principal. Hindi niya alam kung anong nangyayari kaya tinanong niya ang mga tauhan niya. Malamang na mali ng intindi yung mga tao sa baba, at kaya galit si Joe Miao. Baka kasi naawa siya at naiintindihan niya yung pinagdadaanan nila. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Hindi mo ba alam? Akala ko ba malapit kayo ni Joe Miao? Sige na, kwentuhan mo naman ako. Kaya pinaliwanag sa akin ni Eugene na dahil sobrang taas daw ng grades ni Joe Miao. Kinuha siya mismo ng school natin at binigyan siya ng sobrang laking scholarship. At kaya lang naman daw niya tinanggap yun kasi sobrang hirap ng pamilya nila. Pagkarinig ko noon, nagulat talaga ako. Totoo ba? Hindi naman kasi mukhang mahirap na estudyante si Joe Miao sa mga suot niya. Pero, baka kasi mukha siyang anak mayaman, kaya kahit anong isuot niya eh hindi nagmumukhang mura. Nagpatuloy si Eugene, totoo yun, syempre. Marami ang nakakaalam na sakto lang ang buhay nila, tapos single parent pa ang nanay niya. Nabalitaan ko na nung nagtatrabaho pa yung mama niya, lagi daw binubuli ng mga mayayaman. Kaya sukang-suka siya sa mga mayayaman. Hindi ko inasahan na ganito karami ang mga sikreto niya. Naisip ko tuloy, kaya pala gano'n na lang ang taray niya sa akin kanina. Malamang may mali siyang pagkakaintindi sa akin. Mapapansin mo rin naman sa campus nitong mga nakaraang araw, na may mga lalaking umaamin sa kanya, di ba? Lahat ng mga lalaking yun, halos puro anak mayaman. Kaya malamang, binasted niya lahat yun ng diretsahan. E paano kung hindi anak mayaman ang umamin sa kanya? Iba kaya ang magiging reaksyon niya? Aba, hindi ko na alam yan. Parang wala pa namang ganong nangyari. Sikat at pangmayaman kasi itong university natin. Halos lahat ng nakakapasok dito, kung hindi mayaman, may sinasabi sa lipunan. Iilan lang ang nakakapasok dahil sa talino, na nabigyan ng scholarship, pero yung mga matatalinong lalaki naman dito, paniguradong nai-insecure. Kaya imposibleng magkaroon sila ng lakas ng loob na umamin sa kanya. Tumaho ako at naintindihan ko na. Dahil sa mga sinabi ni Eugene, unti-unti naging malinaw sa akin ang lahat. Kaya pala ganun na lang kagalit si Joe Miao kanina. Siguro naisip niya, yung mga panahong inaapi ang mama niya. Kaya ayon sa mga sinabi mo, sa tingin ko na may misunderstand ka niya. Siguro akala niya bad trip ka lang kaya pinag-initan mo yung mga gwardya. Wala talaga akong ganong intensyon. Kahit na totoo namang medyo naiinis ako noong mga oras na yun. Pero hindi naman ako yung tipo na mga abuso ng kapangyarihan at mamubuli ng iba dahil lang sa masama ang mood ko, no? Pagkatapos noon, bumantong hininga si Ganzin at muling narinig ang malamig niyang boses. Sa totoo lang, hindi na bago ang ganitong mga eksena. Matira-matibay talaga ang labanan sa mundong ito. Kaya normal na lang na mangyari ang mga ganito. Kaya kahit ano pa man ang sabihin, may pananagutan din ako sa nangyari. Alam ko na ang gagawin ko. Ano namang balak mong gawin? Bigla naming napansin na sobrang tahimik na pala sa paligid. Pag tingala namin, nakatitig na pala sa amin ang teacher sa unahan. Kayo dyan, naiistorbo nyo ang ibang mga kaklase nyo. Kung magdadaldalan lang kayo, doon kayo sa labas. Nagkatinginan kaming dalawa, tapos tahimik